Okay, so we will start with the lesson proper. Tapos na tayo sa introduction. So we will begin with lesson 1 to lesson 4. Tatapusin natin yan. Okay, wait lang. Okay, so lesson 1, what is art? Introduction and assumption. Okay, so yung definition of art, it has evolved significantly throughout history. So nagkaroon ng shifting from a broad term for skill and craftsmanship. Okay? So naging specialized ang category ng art, ito ay naging isang fine arts na nagfo-focus doon sa beauty, sa aesthetics na tinatawag natin. So itong transformation na to is rooted in different historical periods and their cultural values. So it comes from the Greek word techne, from which our modern word technology is derived. So during that time, art is just a technology. So there are various definitions of art according to history. Okay, so the word art comes from the Latin word ars, which means skills. Skills. Okay, and similarly, the Greek word techne also means skill. So it is the root of our modern word technology. So this etymology highlights that for a long time, yung concept ng art was tied to a general sense of technical proficiency. Ano ibig sabihin ng technical proficiency? Ito yung paggawa ng mga bagay na ginagamitan ng ng technique, no? Like for example, carpentry, no? So ganun lang ang art ng araw, paggawa ng mga utensils, paggawa ng mga weapons. Okay, so nung mga unang panahon yun ang ibig sabihin ng word, dahil nga ito ay taken from the word techne, which means technology. Okay. Technical proficiency ang ibig sabihin. So the meaning of art, of course, nagkaroon ng pagbabago to across key historical periods. So nung ancient Latin nga, art was a craft. Yung weaving, yung example ng mga craft yun, di ba? Or a specialized skills used to create something na ginagamit sa daily use. Sa araw-araw na pamumuhay ng tao, may mga ginagamit tayo at yung mga tools na yon na ginagamit ay they are considered as art. No? Okay, so this includes yung mga pottery, of course. What else? Yung metal working sa paggawa ng mga weapons nila. And of course, weaving, paghabi ng mga damit nila, dressmaking. So, ang value was in the utility of the object, yung gamit ang binibigyan nila ng importance. No? For example, a beautifully crafted Roman vase, yung flower vase na gano'n, ay kinoconsider itong art dahil yung skill ng potters, ang tawag sa gumagawa ng potters, yung skill nila in making a functional object. So ano ba ang function ng vase? Pag ginagamit nila ito bilang storage ng mga pagkain, ng tubig. No? So ganon. Now, pagdating ng medieval Latin, yung meaning ng ars ay lumawak. It include any specialized form of book learning or knowledge. So naging book learning na nung medieval Latin.
Ibig sabihin, nandito na yung mga philosophy, sila Aristotle, sila Plato. No? Parang naging naka-focus na sa knowledge, sa alaman, sa logic, philosophy. So, yun na nga. So, this included subjects like grammar, yung logic, yung magic, and of course, yung astrology. So, dito, yung art wasn't just about manual skill. Hindi na lang basta manual skill ito, katulad ng pottery. But also about intellectual, karunungan, and systematic knowledge. Okay? Okay, pagdating ng Renaissance period, this is between 14th to 17th century. So it states that during the Renaissance, the word art reacquired its ancient meaning of craft. Nabalik yung dating meaning ng art sa kanila. So ibig sabihin nito, yung art was not seen as a separate, elevated category, but as a form of skilled labor or technical workmanship. Parang nabalik doon sa sinaunang meaning ng art. No? Hindi na lang, so hindi na naging book learning. Hindi na about knowledge. Nabalik siya sa dating meaning ng art, which is craftsmanship. No? O yung tinatawag nating technical workmanship. So, yung mga Renaissance painter, yung mga sculptor nila, or yung mga architect was viewed in a similar light bilang katulad lang ng mga master carpenter, no? Or yung mga mason natin, stone mason. So yung mga artist noon ay parang tinuturing lang ng mga mababa ang tingin sa kanila, parang sila lang yung mga carpenters, mga dressmakers sa halip ng mga fashion designing or designing buildings. So noong Renaissance ay ganoon na lang ang naging tingin sa kanila, no? Viewed similar light to a master carpenter or stone mason. So ang naging focus uli ay doon sa technical skill na naman, no? Required to produce the work, not as its aesthetic. Hindi yung beauty ang pinag-uusapan sa art ng mga panahon na yon, or emotional impact, no? Na pagdating ng 17th century ay nagkaroon na naman ng pagbabago, a significant shift occurred in this era, no? The concept of aesthetics, defined as the study of beauty, yun yung aesthetic, it began to emerge and distinguish itself from technical workmanship. And this marks the beginning of a conceptual separation between the skill required to make something and the beauty or artistic merit of the final product. Okay? Now, pagdating ng 18th century, the evolution culminated during the 18th century when art was formally categorized into fine arts and useful arts. So, naging dalawa ang category. Fine arts and useful arts. Pag sinabi natin fine arts, ibig sabihin nito ay yung mga not delicate or highly skilled arts, but beautiful arts. No? Aesthetics na, beauty na pinag-uusapan sa fine arts. Hindi na yung usefulness ng mga objects na ginagawa nila. So ito yung pinakaumpisa ng of what we now consider as art. Yung mga works created primarily for aesthetic pleasure. Dahil doon sa beauty nila. And of course, intellectual stimulation. Katulad ng painting, sculpture, music, and drama. So ito na yung ngayon. Kung paano natin nakilala yung art. No? So nahati sa dalawa nga. Now yung useful arts naman, aside from fine arts, ito naman yung category na nag-i-include doon sa mga crafts, mga trades, na may practical purpose ito. Katulad nga ng pottery, weaving, carpentry. So kumbaga sa nahati. Sa dalawang category yung arts. Naging fine arts saka useful arts. Okay? Okay, and then next.
Okay, assumptions of art. So may mga assumptions ang art, ano? So the first assumption about arts or humanities is that art has been crafted by all people regardless of origin, regardless of time, regardless of place. So ito yung art is universal. Pag sinabing universal, kahit saan ka magpunta, mayroong art, no? Kahit saang lugar, kahit anong oras, kahit anong panahon, no, ay mayroong art. Kaya sinabing ito ay universal, no? So it spans generations and continents. So in every country, every generation, there is always art, no? Okay. So oftentimes may mga tao, people feel that what is considered artistic, no, ay yun lang mga bagay na ginawa noong mga unang panahon. Ano, meron tayong notion na gano'n eh. Yung mga great paintings nila Da Vinci, nila Michelangelo, parang yun lang ay tinuturing nating art, pero yun ay isang misconception, no? Masasabi natin na yung age ay hindi ito factor in determining art. Art is not good because it is old. Hindi gano'n eh. Ano? Art is old because it is good. The other way around. Bakit na napakatanda na ng art? From the primitive time, meron ng art. Yung mga ninuno natin na mga hunters and gatherers, mga foragers, ay gumawa sila ng mga murals or mga paintings doon sa loob ng kuweba na tinitirahan nila. Ibig sabihin, nung kauna-unahang panahon pa lang, ay mayroon ng art. Regardless of time nga and origin, there is always art. Okay. So, art will always be present. Ano? Naging present ang art. Because we as a human being will always express ourselves in this expression through arts. Na-express natin yung ating mga nararamdaman, yung ating emotion sa pamamagitan ng arts, di ba? Sa pamamagitan ng painting, ng music, di ba? Pag nalulungkot kayo, and nagko-compose tayo ng mga tula, ng mga kanta, ng mga music, ng melodies, and then nagpe-paint tayo para ma-express natin yung nararamdaman natin. Kaya nga, men will continue to use art while art persists and never gets depleted. Hindi mawawala ang art. It is always present. Art is universal. And that is the first assumption of art. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina na cave paintings found in Lascaux, France. Dating back tens of thousands of years. Napakatagal na nito. Prime example ito ng universality ng art. Magiging timeless ng art. No, yung mga impulse to create, to represent the world, and to express themselves through images is a core human characteristics, di ba? Okay, so ito kasing mga gumawa nitong paintings na ito, naniniwala sila na kapag na-drawing nila, na-paint nila yung mga animals ay magiging maamo sa kanila ito. May mga paniniwala silang gano'n. Kaya ipininta nila yung mga images ng mga animals na hinahunting nila doon sa kuweba na kanilang ginagamit na tirahan. Diba? Okay, so kailan lang na-discover ito? Sa isang sa malalim na parte ng kuweba sa Lascaux, France. Tens of thousands of years ago. Nung ginawa yung painting na yan. Okay. Art is not nature. Another assumption of art is that art is not nature. No? Art, of course, is a human creation. Tao ang gumawa, di ba? Ito yung interpretation ng nature rather than a direct copy of nature. Since ito ay gawa ng tao at ito ay interpretation ng nature, so we can say that art is not nature. Hindi ito nature.
since yung mga artists, they don't just duplicate what they see, no? Binabago-bago nila yung nakikita nila sa nature. They can distort it, they can reimagine it, and they can infuse it with their own feelings and perspectives. One important characteristic of art, art is, of course, it is not nature. It is a man's expression of his reception of nature. Diba? So pag yung isang tao nakakita ng isang magandang tanawin, nagkakaroon siya ng parang feeling na gusto niyang i-duplicate yung nakita niya. So nagpipinta siya. Kinokopya niya yung nature. So by that, we can say that art is not nature, but it is man's expression of what he sees in nature. Tama ba? Okay. So whereas yung nature is given around us yan eh. Okay. And then also, kung ano man yung nakikita natin sa nature, it should not be expected to be present in art too. No? Because we cannot duplicate nature. Kahit yung pinakamagagaling na artist, hindi nila nagawang kayahin ng kopyang-kopya yung nature. No? Yung mga movies natin na pinapanood natin, ano? Art yan. No? Yung mga movies are not direct representation of reality. Diba? Hindi ito direct representation of reality. Kasi nga, no matter how perfectly, of course, the colors of a sunset are blended, and then no matter how yung mga mountains are formed, nature is not considered art simply because it is not made by man. Okay. So, even nga yung mga pictures, yung mga photographs, kinukuha natin, or mga sketches from nature, it is not considered as an art, though it is captured or drawn by man, are called works of art. But they are considered as mere recordings of the beauty in nature. Okay? So it takes an artist, diba, to make art. So yun na nga, sinasabi ko kanina, an artwork may be inspired by nature or other works of art, but an artist invents his own forms. Yung mga artist, umi-invento sila ng sarili nilang forma, sarili nilang patterns, ano, by which he sees or perceives as beautiful, and ini-incorporate nila to sa in creating their masterpieces. So art is not nature. Next. Naintindihan ba? Okay. Okay, ito yung example natin. Why art is not nature? Okay, so this is, ang tawag dito ay Japanese woodblock prints. So kung makikita natin, hindi kayang i-duplicate, hindi kayang i-reproduce ng artist yung talagang nature. Parang of course magkakaroon ng mga differences, magkakaroon ng pagkakaiba. Okay, so in this painting, yung wave ay parang naging stylized, ano, parang naging exaggerated, diba? Para bang nagkaroon ng monstrous quality. Okay, that makes it more than just a depiction of nature. So ganoon. So nakita ng tao yung nature, ginawa niya na-inspire siya to sa nature, nakita niya, nagpinta siya. Now it is up to that man or that painter to express his own feelings. So nagkakaroon ng pagbabago sa perception ng nature ng isang artist at saka sa kanyang work of art. Okay? So next, art involves experience. Another assumption of art. So hindi katulad ng ibang fields ng knowledge na that involve data, art is known by experience. All art depends on experience.
And if one is to know art, he must know it not as a fact or information but as experience. Hindi mo pwedeng sabihin ako ay isang artist kung hindi mo naman nasubukan kung paano ba maging artist. So you have to experience being an artist in order to be called an artist, di ba? So yun, dapat ay he must know it not as a fact or information but as experience. So yung mga work of art then cannot be abstracted from actually doing, actual doing of something. So in order to know what an artwork is, kailangan ma-sense natin ito, ma-feel natin, marinig natin. Diba? So one of the important aspects of experiencing art is its sense of being highly personal, individual, and subjective. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, iba-iba ang experiences natin when it comes to art. Kaya pag nakakita tayo ng isang work of art, iba-iba ang nagiging interpretation natin, di ba? Iba ang interpretation ng mga talagang artist, ibang ng talagang mga painters. Sa interpretation ng wala namang background sa art. Subjective ito. Personal, highly personal. So in philosophical terms, yung perception of art is always a judgment, di ba? Value judgment. Nakadepende ito kung sino ba yung nagpe-perceive or nakaka-perceive, nakakakita, kung sino ba yung kung ano ba yung kanyang mga personality, ano ba yung kanyang mga tastes, ano ba yung kanyang mga biases, and what he has inside him. So this concept highlights that art isn't just a set of facts. Hindi lang ito data or information or a body of knowledge. It's something na kapag in-engage mo to, you may create and you may appreciate a true direct experience only. So yun. So art involves experience. All art depends on experience. Okay? Kailangan ma-experience mo yung art para sabihin mo na na-appreciate mo yung art or para sabihin mo na you are an artist. You have to experience it. Hindi pwedeng yung binasa mo lang sa book, sa libro. Diba? Okay, malinaw ba? Okay, next. Okay, so ito yung isang example, ano? Ito ay isang impressionism. Ang painter nito ay si Claude Monet. Okay, so yung painting niya, pag tiningnan nyo, iba-iba ang magiging interpretation nyo, di ba? Actually, iba na yung magiging interpretation nyo kaysa ron sa talagang intended meaning na gustong sabihin ng artist. Okay, kung makikita nyo rito, yung, sorry. Okay, another example. Okay, yung mga ancient Egyptian art was deeply tied to their culture and mga paniniwala nila, yung kanilang social structure. Now, makikita natin sa kanilang mga work of art na masyadong matigas, rigid, highly stylized. Diba? Parang cartoons yung kanilang mga paintings. Yung depiction nila ng mga pharaoh, ng mga gods, yung mga daily life nila found in tombs, ay hindi lang ito basta decorative. They were meant to ensure the continuation of naniniwala kasi sila sa life after death, sa afterlife na tinatawag natin. And also, doon sa mga paintings nila, yung mga mahalagang tao mas malalaki kaysa ron sa mga ordinaryong tao. Kaya ganyan ang kinakalabasan ng kanilang mga paintings. Pagka ordinaryong tao lang ang i-depict nila, maliit lang. Pagka yung mga pharaoh nila, malalaki. Kung nakita nyo naman. So, nawawala yung proportion. Diba? Okay, next.
Okay, so yun yung, ilan na ba tayo? 4? Yes. Okay, lesson 2. Tapos na tayo sa lesson 1. Okay, art appreciation, creativity, imagination, and expression. Okay. So, yung art appreciation ay nakasalalay ito sa tatlong pillars. Tatlong key pillars. Ito yung creativity, 2 is imagination, and 3 is expression. So, itong mga elements na to ay hindi isolated, but they work together. So, ibig sabihin, in a work of art, kasama-sama dito yung creativity, yung imagination, at saka yung expression. With creativity being the process, imagination, ito yung source, at yung expression, ito yung outcome. Simple lang ito. Di ba? Kapag ikaw ay nag-i-imagine, alam naman natin, yung imagination natin ay limitless, di ba? Kahit ano pwede mo imagine eh. Now, yung imagination mo, para pag na-inspired ka, nag-i-imagine ka ng isang bagay. No? At yun ang source, yung imagination mo. No? So, ano gagawin mo ngayon? So, ang ita-translate mo yung imagination mo into something tangible. Something that can be perceived, that's something that can be seen. Kasi yung imagination, di naman nakikita yan eh. No? So, kapag ka gumawa ka ng pamamaraan para ma-express mo yung imagination mo, ito na yung tinatawag na creativity. Di ba? Creativity, kasi nagiging creative ka. May mga process ka na ginamit para ma-reproduce mo kung ano yung nasa imagination mo. And of course, yung outcome, yung work of art na ginawa mo, ito na yung expression. Kasi, bakit? Na-i-express mo na yung feelings mo, na-express mo na yung imagination mo sa pamamagitan ng art mo. So, yun, yung tatlo na yun, magkakasama yun. Okay, creativity, yun ang process. Yung imagination, ito yung source. And of course, yung expression, ito na yung outcome or final work of art. Okay? So, next. O, yan na nga. So, art is a product of man's creativity, imagination, and expression. Okay. Isa-isahin nga natin uli, creativity. So, yung art ay isa itong proseso na innovative. Kailangan meron kang originality. It requires originality. So, pag sinabi natin creativity, gumawa ka ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng iba. Kasi kung manggagaya ka lang, hindi na creativity 'yon, di ba? Panggagaya lang 'yon, hindi creative 'yon. So by creativity, it requires originality. Kapag nakagawa kayo ng isang bagay na kayo pa lang ang gumawa, that is creativity. So it involves the ability to create something new, bago, whether visual, whether musical, or whether literary or performance based. Okay, so example nito yung kay Picasso, yung Cubism. Bago niya na invento yung technique ng Cubism, ay puro realism lang ang ginagamit. Kung ano lang yung nakita ng tao, yun ang ipinipinta niya. Pero nung si Picasso na nag-invento siya ng isang method na yung mga objects ay kinukulong niya sa cube. Sa cube, geometrical shapes. At si Picasso ang unahang gumawa noon. So that is where creativity happened. Okay. So because of that, na-introduce na yung mga abstract forms, abstract arts. Hindi na basta kung ano yung nakita, yun na ipinipinta or kung ano yung nagkaroon na ng abstraction. Because of Picasso's Cubism, doon nag-umpisa yun. Okay, and then imagination. So of course, art is not limited to reality. Hindi lang naman kung yung nakikita natin ang ginagawa nating art. It often stems from sa inyong mga imagination, sa inyong mga dreams. Diba? Sa mga panaginip nyo. And emotions nyo. So,
through imagination, it allows us for the exploration of ideas beyond physical existence. Napaka-unlimited ng ating imagination. Pwede mong imagine na nagpunta ka sa buwan or nagpunta ka sa isang lugar, walang makakapigil sa'yo. Imagination mo yun eh. Diba? You can explore through your imagination. Kasama na yung mga dreams dito, yung subconscious state of mind ng isang tao. Okay? Okay, example nito ay yung kay Salvador Dali. Later on, makikita natin yung mga paintings na yun. Si Salvador Dali ay isang surrealist painting na ang paborito niyang ipakita sa kanyang mga painting ay yung panaginip niya. Kaya naman yung mga painting niya ay nagiging irrational. Irrational. Mga bagay na lumulutang. Mga out of this world. Sa panaginip lang niya nakikita. Okay, siya si Salvador Dali. Isang great Spanish painter siya. Okay, now, expression naman tayo. So, of course, art serves as a medium for individuals, para sa atin, para ma-express natin yung ating mga nararamdaman, yung ating mga paniniwala, yung ating mga views, mga world views. So, nagre-reflect ito ng personal as well as yung societal emotions, mga struggles natin sa buhay at mga aspirations. So, yun. So, sa pamamagitan ng art ay na-i-express natin yung ating mga inner mga inner ideas, mga emotions natin sa pamamagitan ng expression through arts. Sabi nga yung expression, ito na yung finished product. Imagination yung source, creativity yung kailangan mong gamitin, yung process para makapag-produce ka ng something, at ito na yung expression. Na i-express mo na yung ideas mo sa pamamagitan ng art, sa pamamagitan ng painting, sa pamamagitan ng music, diba? Sa pamamagitan ng sayaw, ng dance. Diba? Okay, yung mga bata, kung mapapansin niyo, pagka masayang-masaya sila, ano ginagawa nila? Naglulundag sila, nagsasayaw sila, diba? Kasi ini-express nila yung nararamdaman nila through bodily movements. Okay, so yun. So bakit ba importante ang art? Kasi through art napipreserve yung ating mga kultura, di ba? Yung mga kultura natin hindi nawawala ito dahil na immortalize ito ng mga artist natin, katulad nila Amor Solo, nila Botong Francisco, no? Okay, so inimmortalize nila yung mga rural scenes. So kaya ito, yung art ay importante ito dahil nagpipreserve ito ng kultura tsaka ng history ng lipunan. At nag-i-inspire ito at nag-i-evoke ng emotions. No? Okay. So actually, yung art, ito yung nagko-connecta sa atin across people, across time, no? And across geography. Regardless of place, regardless of time, and regardless of people, di ba? Okay. So next, creativity. So it is an essential aspect of art. So tayo bilang humans, meron tayong tendency na gumawa ng mga magagandang bagay, di ba? Na nakikita natin sa ating kapaligiran. So ito ay napaka-evident doon sa ating nakikita natin yung mga buildings sa architecture, yung mga design, yung music na naririnig natin at saka sa literature, no? Kung saan yung mga tao they structure elements to make them pleasing. So, by creation, hindi lang ito basta pagpo-produce ng something from nothing. Hindi ganoon ito. But rather, parang inaayos mo or nire-rearrange mo yung mga existing elements into something new. Bago. Okay?
So it is a planned activity. So yung artist, we will think of a design. And then pag meron na siyang design, hanap siya ng mga materials na pwedeng gamitin, no? And then i-arrange niya yung mga materials na yon para makabuo ng something na 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 na, na, na pleasing, no? Mga design. So ina-arrange niya to in accordance to his own design. Okay, halimbawa, yung sculpture ay magkakarve siya ng statue from marble, di ba? So, ibig sabihin, yung raw materials na marble ay itatransform niya into something na meaningful ang forma. Hindi lang basta bato. No? Yung mga musicians, ano ba ginagamit ng musicians? Ano ba ang medium ng mga musicians, mga composers? Di ba sounds? Tama ba? Yung mga notes. So, pinagko-combine niya yung mga notes at saka yung rhythm, to create a new composition. Okay? So, yun na nga. So, art is a planned activity. Okay. So, art also is a continuous correction and redirection. So, yung creative process, hindi ito stagnant, hindi ito static. Kasi yung mga artists, they often revise and refine their work. Hindi basta't nagawa na nila, yun na. No? May mga pagkakataon na binabago nila, nire-rearrange nila pag may napansin sila. So, it is a continuous correction and redirection. Depending doon sa demand ng materials. No, yung mga challenges sa materials or yung execution nito lead to adjustments and innovation. Diba? Halimbawa, itong si Leonardo da Vinci, kilala niyo ba siya? Yes. Okay. So, lagi niyang binabago-bago yung kanyang mga paintings. No? Katulad yung Last Supper. Nakita niyo na yung Last Supper? Okay. So, ito ay isang mural. Nakalagay ito sa isang wall. No? So, nung ginagawa niya yung Last Supper, nung tapos na, nakita niya meron siyang napansin na medyo hindi tama, babaguhin na naman niya. So, it is a continuous, it is parang nagkakaroon ng adjustments lagi. It is a work in progress. So, yun, habang ginagawa niya yung Last Supper, he's making corrections as he works. So, yun, creativity is, we can say that this is a driving force of art. Yung creativity. Ito ang gumagawa sa atin para maging, or ito ang nagtutulak sa atin para maging makagawa ng mga bagay. No? Creativity. So, yun. So, creativity actually is a characteristic of an artist. To solve problems. Pag may problema na sosolusyonan nyo, naging creative kayo. That is creativity. It is an artist trait developed in the course of his life to solve problems and express his feelings. So yun yung creativity. It is a dynamic, intentional, and adaptive process. Next. Okay, so ito yung isa sa painting ni Leonardo da Vinci, yung Mona Lisa. Ito yung pinakasikat na painting nowadays. No? So, ito yung example ng kanyang creative genius. Pinag-combine niya yung science, observation, and of course, meticulous planning. Okay, so doon sa kanya mga notebooks, napakaraming mga anatomical sketches or study na pinag-aralan niya bago niya nagawa itong Mona Lisa. Yung kung paano ba ipinta ang kamay, yung bang mga ugat-ugat, pinag-aaralan ng Leonardo da Vinci yan, anatomy. Kasi alam niya na kailangan, alam mo yung structure, yung human structure.
Ultimo hanggang sa mga ugat-ugat, sa mga kulay-kulay ng parte ng katawan ng tao, pinag-aaralan ng artist yan. No? So, ganon si Leonardo da Vinci. So, the Mona Lisa is a product of this creative process. Nakaplano ito, deliberately ginawa niya ito, at nagre-require ito ng, of course, mga constant creation over the years. Okay, so dito, gumamit siya ng bagong technique dito, na kung tawagin ay spumato. Wala tayong chopper. Yung spumato, ito yung bine-blend mo yung mga tones to create a soft, hazy effect. Kung mapapansin nyo, doon sa background ng Mona Lisa, yung scene doon sa likod ni Mona Lisa ay hazy. Hindi masyadong detalyado. Kasi nga malayo. Okay, so it is a technique kung paano mag-portray ng mga bagay na malalayo sa isang painting. Ginagawa nilang hazy. Parang nagkakaroon ng effect yung atmosphere, yung fog. So gano'n, para ma-portray nila na malayo talaga yung mga objects na yun. Malayo sa viewer. Okay, next. Okay, so art begins with imagination. Of course, before anything is created, it first exists in the mind of the artist. Sa isipan ng artist yan. So, imagination allows artists to visualize possibilities. Whether they are inspired by reality or inspired by fantasy or inspired by dreams. No? Okay. Okay, si Leonardo da Vinci, for example, si Leonardo da Vinci, na-imagine niya yung mga yung flying machine. Actually, si Leonardo da Vinci ang kauna-unahang umimbento ng lumilipad na object. Flying machines, eroplano. Sa kanya nang galing yung ideas. Paano ginawa niya? Pinag-aralan niya yung flight na ginagawa ng mga ibon. From the beginning, yung pag-start niya bago makalipad. Inisa-isa niya yung stages na yun. Pinag-aralan ni Leonardo da Vinci yan. So, ibig sabihin, itong si Leonardo da Vinci, pinag-combine niya yung technology tsaka yung art. Okay, so and that is kasi imagination eh. So na-imagine niya na baka pwedeng lumipad someday ang mga tao. At gumawa siya ng pamamaraan. Pinag-aralan niyang mabuti yung flight ng birds. Okay? Okay, so creativity is fueled by, of course, imagination. Sinabi ko na kanina to. Allowing artists to push boundaries and create something bold, something new, something better. Okay? So because art has historically led to cultural, social, and even political change, mga pagbabago because of art. Okay. Okay, so sabi rito, something imaginary does not necessarily mean it cannot be called art. Actually, doon pa lang sa imagination natin, art na yun. No? Kahit hindi pa nagagamitin ng creativity tsaka ng expression. By the mere fact na ini-imagine mo yung isang bagay, art na yun. We can say that it is already an art. Kaya lang, kulang pa. Wala ka pang creativity, hindi ka pa gumawa ng pamamaraan para ma-express mo yung art na nasa isipan mo. No? Okay. So in the same way that imagination, nababasa nyo ba? In the same way that imagination creates art, art also inspires imagination. It's a vice versa yun. Hindi ba pagka nag-i-imagine kayo, gagawa kayo ng art? Now, yung art na yon ay baka pag-i-stimulate ng imagination sa ibang tao.
Pag ikaw ay nag-compose ng music, ano? So nag-umpisa yung music na yun sa imagination mo. Now, kapag nakagawa ka na ng isang composition at narinig ng ibang tao, mai-stir yung kanyang imagination. Hindi ba pagka nakikinig kayo ng music, nag-i-imagine kayo? O ganun yun. In the same way that imagination, ano itong word na to? Provides, yes. In the same way that imagination provides art, art also inspire imagination. Isa tong cycle. Produces, yes. In the same way that imagination produces art, art also inspires imagination. Diba? So kapag nagbabasa kayo ng isang nobela, nag-i-imagine kayo, di ba? Now kapag yung isang writer ay ginamit niya imagination niya, gumawa siya ng isang novel for example, at yung novel na yun ay nabasa ng iba, may inspire din yung iba. Yung imagination nila ay may enhance din, di ba? So masasabi natin na ang starting point ng isang art ay yung imagination. Di ba? Kasi nag-umpisa sa imagination lahat. Okay. Next. Okay, we have an example here by Hieronymus Bosch. So, itong si Bosch, ang mga work of art niya ay parang puro mga manifestation ng kanyang imagination. No? Nung mga panahon kasi nila, nung kapanahonan niya, ang mga art ay primarily mga religious in nature. Religious tsaka historical. So, yung mga artist, ang pinipinta ng mga panahon na yon ay mga santo at mga cross, mga something na religious at something na historical. Pero siya, iba. No? Gumawa siya ng mga fantastical, fantastical at surreal words that had no direct basis in reality. Example nga nito ay itong The Garden of Earthly Delights. So kung makikita nyo, yung mga ipininta niya rito ay puro mga bizarre creatures. Diba? Ano ba yung mga nakikita nyo? No? Iba-ibang creatures to na bizarre sa imagination lang makikita. Mga landscape na fantasy. Okay. So itong painting na to hindi ito parang literal na depiction ng nakikita niya. Ito ay isang parang metaphorical and parang isang moral commentary on humanity. So pinapakita rito kung paano yung imaginary can be called art. At kung paano ito ay magagamit para mag-stimulate ng mga ideas, ng mga thought, makapag-provoke ng mga discussions about profound human concepts. Okay. Expression and communication. So art of course grown out of man's need to express himself. Kailangan kasi nating mag-express. Kaya doon, so doon nag-umpisa yung art, yung pangangailangan natin para ma-express natin yung ating sarili. So it is an outlet for expression, di ba? So naggaling ito sa deep human need to express thoughts, express his emotions and experiences. So artists often use their works to share para ma-share yung mga nararamdaman nila natin. No, yung mga feelings, mga struggles, mga joys, no? Reflections ng buhay. Okay. So ayun nga, expression in the arts, however, is not limited to the revelation of emotions alone. Yung mga personal at saka mga social values daw ng isang artist ay yung kanyang mga psychological insights ay
Yung ay nagko-convey ito, naiko-convey natin ito sa pamamagitan ng art. So art is a system of communication, di ba? Isang sistema ito ng communication. Gumagamit ito ng symbols at mga visual elements para makapag-convey ng meaning. So katulad nitong painting ng sculpture, music, dance, literature, nagko-communicate ito. They communicate in unique ways, but share a common goal. Isa ang goal nito, to express an idea or experience. Isa lang ang goal, di ba? Yung paintings, ang goal nito para ma-express yung ideas ng painter. Ganon din ang sculptures, di ba? Yung music lalo na. Kung ano yung naiisip or yung nararamdaman ng composer na ipapakita niya sa pamamagitan ng kanyang mga compositions. And also yung dance. No? Sinabi ko na nga kanina, yung batang tuwan-tuwa naglulundag, di ba? Hindi niya sinasadya yun. Napapalundag sa tuwa. At kapag naman masyadong nalulungkot ay nag-iiyak at naglulungkas sa ano. So that is the way kung paano ini-express yung kanyang nararamdaman. Ganon din ang art, no? Para ma-express yung idea or experience. Okay. So it is a system of communication. Kung saan nagkakaintindihan kahit ano ang lengguwahe na ginagamit ng isang tao, kahit siya ay taga-ibang lugar, taga-ibang bansa, iba ang kanyang kultura, pagdating sa art, nagkakaintindihan sila. It is a universal language. Huh? Okay, a system of communication. Okay, next. Okay, example natin dito, yung Frida Kahlo's The Two Fridas. Paano ba to? So it is a power example of expression and communication. So ginamit niya itong paintings na to para yung as a way or to process and communicate yung kanyang mga physical pain na nararamdaman, yung kanyang emotion, yung kanyang emotional turmoil, at saka yung complex identity niya. Complex identity. So, itong si Frida Kahlo ay may sakit itong parang split personality. So ginawa niya, nagpinta siya ng dalawang siya. Pinagtabi pa niya. Ito yung The Two Fridas. So ito yung two version ng kanyang sarili. One in a European style dress, the other in traditional Mexican attire. So pinakita niya rito yung kanyang heritage. Maaaring sa father side siya ay isang Mexican at sa mother side ay isang European. So, kaya ayan, pinakita niya. And then kung mapapansin nyo, yung doon sa painting niya may mga heart yung di ba? Na nasa labas, naka-expose. Na may mga ugat-ugat. So itong exposed hearts na to, ano sinisimbolize nito? 'Di ba? Ang sinisimbolize nito ay yung mga sakit na nararamdaman niya. Mga emotional conflicts na nararamdaman niya. Hindi ba ang heart ay ito ang nagsisimbolize ng ating emotion, ng ating feelings, 'di ba? Yung heart. So pinakita niya yung dalawang hearts niya na nagsisimbolize ng kanyang mga pain, no? Kasi battered housewife ito itong si Frida Kahlo. So sa pamamagitan ng painting na ito, naipakita niya yung kanyang personal saka yung kanyang mga psychological experience. Okay, di ba? Next. Thank you. So that ends our discussion. Naka-apat na tayo. Tama ba? Dalawa pa lang. Okay, so let's have an activity.
Nakikita niyo ba yung crossword puzzle? Nababasa naman. Ha? Gagawin? Yung may mukha. Paano ba alisin yung mukha? Okay, so art is not just an object or a practice, no? But it is also a way of life. Seeing and understanding the world. No? So let's break down its key points. Okay, so number one is art offers a new perspective. Nagbibigay ang art ng panibagong pananaw. So it allows us to see the world differently, kakaiba. Often revealing mga emotions natin, stories, and ideas that might go unnoticed. So yung mga artists, gumagamit sila ng mga colors, mga forms, mga concepts to reinterpret reality, reinterpret in unique ways. Example, ito yung sabi ko nga kanina, yung kay Claude Monet. Ano? So he painted light and movement in ways that differ, kaiba from traditional realism. And also si si Pablo Picasso, ano? Yung kanyang mga abstract arts, kakaiba to sa dating nakagawian. And also art and human freedom. Sabi rito, human freedom, due to human freedom. Okay, kilala nyo ba si Sartre? Hindi. Si Jean-Paul Sartre, no? Isa siyang philosopher, existentialist philosopher. So naniniwala siya na yung mga tao ay mayroong absolute freedom to create meaning in their lives. Meron daw tayong ganon, kalayaan na magawa ng mga sarili nating meaning, no? sa mga bagay na nape-perceive natin sa lipunan, sa environment. So art reflects this freedom. No? So it is an expression of thoughts, emotions, and of course yung mga perspective natin that are unique to each individual, kaiba sa bawat isa. No? So ito yung kalayaan natin sa pamamagitan ng art. Yung art nagre-reflect ito ng kalayaan para ma-express natin yung mga iniisip natin, yung mga nararamdaman natin, at yung mga perspectives natin in life. Okay. So and it is subjective ito, depende doon sa tao. Siyempre iba-iba tayo ng mga perspectives in life. Iba-iba ang mga pananaw natin, no? As an example, si Jackson Pollock, later on makikita natin yung kanyang mga paintings. Yung kanyang paintings ay ganito, no? So sa isang malaking canvas, or actually sa isang wall na ganyang kalaki, ang ginagawa ni Jackson Pollock ay sinasaboy-saboyan lang niya ng mga iba't ibang color yung wall. Iba-ibang color, winiwisik-wisikan niya. Wala siyang basta kasi nga freedom niya yan eh. Sa ganun siya eh, yun ang iniisip niya eh. Malaya akong gawin ang gusto kong gawin. So ayun, sinasaboy-saboy lang niya yung mga paints niya doon sa canvas, and then ipe-frame niya ng maganda, and afterwards napakamahal nung paintings niya. Hindi kayang bilhin ng basta-basta sa kamahalan. So yun ang isang perfect example, ano? Okay, so and also art as a daily experience. So art appreciation goes beyond museums. Hindi lang nasa museum ito. Ito ay present sa mga music, sa mga literature, sa architecture, and even yung mga gumagawa ng mga uniform nyo sa fashion designing, di ba? So seeing art as a way of life means na-observe natin yung mga kagandahan ng mga everyday things. Naiintindihan natin yung mga kultura at saka mga historical context ng bawat work of art. Therefore, expressing oneself, we are expressing ourselves as creative or expressing oneself creatively.
So ito yung meaning ng sinabi ni Jean-Paul Sartre. The role of art as a creative work depicts the world in a completely different light and perspective due to human freedom. Meaning to say, kanya-kanya tayo. No? Anong perspective in life? Iba ang meaning natin sa parehong bagay, magkakaiba tayo ng meaning. No? And that is due to human freedom, according to Jean-Paul Sartre, a famous philosopher. Okay. Okay, so each artwork beholds beauty of its own kind and the kind that artist sees and wants the viewer to perceive. So it emphasizes how art appreciation enhances our perception of beauty and enriches our lives. So let's break it down. So number one, sabi rito, every artwork has its own beauty. Huh? So, siyempre, each artwork holds a unique kind of beauty shaped by the artist's vision. So, the artist guides the viewer toward a specific way of seeing and feeling, di ba? So, parang naiga-guide tayo ng isang artist kung paano ba natin titingnan ang isang bagay, no? At kung paano natin ito mararamdaman. Okay, let's have an example again. Yung kay Vincent van Gogh, yung kanyang Starry Night. Nakita niyo na ba yung painting na yan? Okay. Kung titingnan natin, parang magulo yata yung painting ni Vincent van Gogh. Di ba? Parang chaotic ito, but it's kasi napakaraming mga swirling patterns. Di ba? Parang yung mga stars ay pinakita niya ng may mga umiikot-ikot na ganon, ano? And then of course yung pinakita rin niya yung motion ng wind, no? So parang magulo yung kanyang paintings, no? So but yung mga swirling patterns nito ay nagre-reflect ito ng deep emotions and movement, no? Okay. So okay, so more often people are blind to this beauty. So yun, so dapat meron tayong awareness and sensitivity, no? So sabi dito, only those who have developed a fine sense of appreciation can experience and see the art the same way the artist did. So yun na nga, so many people overlook or fail to recognize artistic beauty. No? Tayo, hindi naman hindi naman tayo magagaling na artist, siyempre. So may mga pagkakataon na na-overlook natin or hindi natin nakikita yung beauty, within a work of art. So, yun lang daw, only those who develop a keen sense of appreciation can fully experience what the artist intends to convey. Yun ang ibig sabihin nito, no? Example. So, yung mga abstract art, tulad ng example ko kanina, yung drip painting ni Jackson Pollock. So, abstract art may seem random at first, but kung titingnan natin with kung deeper analysis ang gagamitin natin, we can uncover doon sa mga paintings nila yung mga hidden messages na gusto nilang iparating, yung mga emotions na gusto nilang iparamdam sa atin, or yung mga techniques, no? So ganon. So yun ang ibig sabihin nito. And then of course, learning to appreciate art, no matter what the vocation or profession you have, will ano to? Hindi ko mabasa. Okay, so sabi dito, regardless of profession or background, no? So, meron tayong parang nabo-broaden yung ating perspectives, na-enrich yung emotions natin at na-deepen yung ating understanding. Regardless of profession or background, learning to appreciate art improves our creativity, di ba? Yung ating critical thinking, na-improve ito. At na-encourage yung mga mindfulness and emotional depth. At pinatitibay din ito yung mga cultural and historical awareness. So ibig sabihin lang nito, yung art is not just for artists, it's for everyone. Para sa ating lahat ito.
And by learning to see and appreciate art, we will open ourselves to a richer, more fulfilling life. No, yun ang purpose. No? So yun ang art para sa lahat. Hindi lang sa mga artist. Kaya nga meron tayong subject na art appreciation. Para matuto tayo, maituro ko sa inyo kung paano ba mag-appreciate ng isang work of art later. Okay? Okay, the role of creativity in art making, na-discuss ko na ito kanina, di ba? Naulit lang. Of course, it is often used to solve problems that have never occurred before. So mahalaga to, dapat yung creativity kasi nagre-require ito ng originality, no? So by creativity, it means thinking outside the box. Lalabas kayo. Hindi pwedeng nakakulong kayo, nakabox kayo, nakakahon kayo. Okay? So it involves new perspectives, mga bagong perspectives at mga di pangkaraniwang pag-iisip, unconventional thinking. So itong mga artists, ginagamit nila yung creativity to solve artistic and conceptual problems. So yun yung creativity, sinabi ko na to kanina. At yung mga artists, kino-combine nila yung function tsaka yung style to make art more meaningful, no? To make life more unique and to make life more enjoyable through artistic expression. So creativity is what sets apart one artwork from another. No? Ito yung distinguishing characteristics ng bawat isang work of art, yung creativity na ginamit ng isang artist. Okay, so yung mga artwork, they stand out when they introduce something fresh. Iba, kakaiba, bago. Yung hindi inaasahan, no? At saka yung mga malalalim na express na ini-express nila, no? Okay. Katulad nga nung Cubism ni Picasso, di ba? So binreg niya yung traditional form of painting. Lumayo siya doon sa in presenting reality. So he represents reality in abstract and fragmented ways. Also, creativity is not just an inborn talent. Hindi ito nung ipinanganak kayo ay kasama nyo na yung creativity. No? Hindi ko mo yung parents nyo ay isang artist, ay artist na rin kayo. No? It is not an inborn talent. It is honed over time. Ito ay nadidevelop over time habang lumalaki ka. Through experience and of course problem solving. Kapag may mga problemang nasosolve nyo, that is creativity. Huh? Okay. It allows you to express your emotions in original and innovative ways. At ito, through creativity, na-challenge natin yung mga nakagawian na. Na-challenge natin yung mga conventions. At yung mga, and we push through artistic boundaries. Okay? So, ibig sabihin, yung creativity, ito yung pinakadugo ng art. Ito yung lifeblood of art. Without creativity, art would be repetitive, paulit-ulit na lang, di ba? At nakakasawa yung gano'n. Ginawa na ng isa, inulit pa ng isa. So, kailangan may creativity. Without it, it would be repetitive and it will lack depth, di ba? By embracing creativity, the artists bring unique visions of life, mga di pangkaraniwan. And ito ang makakatulong sa atin para mas makita natin yung world in a new way, no? Para magising tayo. Hindi lang yung kung ano yung nakasanayan natin, puro yun na lang. Okay? Okay, so what else? Okay, so a creative artist does not simply copy or imitate another artist's work. Of course. So hindi ka pwedeng mangopya as an artist.
Yet being creative nowadays can be quite challenging. Of course, totoo to. Sa dami ba naman ng mga nauna ng ginawa na art? Sa dami ng mga na-invento na, napakahirap nang gumawa ng something na original. Hindi mo alam, yung ginawa mo pala, akala mo ay original or hindi pa nagagawa nung nakaraan, biglang mababasa mo sa mga books na meron na palang ganon, na meron isang pangyayari ganito eh. Okay, so yung Department of Tourism ng Philippines, gumawa sila ng isang slogan. No? Sabi nila, it's more fun in the Philippines. Okay, so pinublish nila ito, inano nila sa mga sa social media, sa TV, sa mga newspaper, magazines. Okay, so sinasabi nila lagi, it's more fun in the Philippines para mas mainggan niya yung mga tourist na magpunta rito sa Pilipinas. And then later on, nalaman nila na meron na palang ganong dating slogan, it's more fun in Switzerland, na nauna sa slogan nila. So parang nanggaya sila, di ba? So ganun ang nangyayari, no? So napaka-challenging ngayon, yung ngayong panahon na to. Akala natin unique na yon at creative idea. After extensive research, nalaman natin na someone else in another part of the world has coincidentally devised your idea first. Okay. So ibig sabihin, yung creativity dapat it must be backed with careful research. Magre-research ka rin, no? On related art to avoid such a conflict. Okay? Art is a product of imagination. Imagination is a product of art. Na-discuss ko na ito kanina. Diba? Okay, so sabi rito, imagination is more important than knowledge. Of course. Kasi nga yung knowledge ay limited. Whereas yung imagination ay limitless. No? It embraces the entire world. No? Lahat ng walang limit ang imagination hanggang kaya mong mag-imagine. No? And that is according to Albert Einstein. Okay, so in the same way around, imagination is a product of art. Okay, art is a product of imagination and of course, kasi ang nangyayari nga sa pamamagitan ng pagtingin sa mga work of art, nai-stir yung ating imagination, di ba? So ayun, imagination as a product of art. It inspires us to think beyond what we already know. Okay? Next. Okay, so na-discuss ko na rin to kanina. Nauulit yata yung aking PowerPoint. So through imagination was able to craft something bold, something new. So, okay, tapos na to. Discuss ko na kanina to. Okay, next. Of course, artists use their imagination that gives birth to reality through creation. Yes. Ginagamit natin yung imagination para makagawa ng isang bagay sa pamamagitan ng creativity. Okay, so yun na nga, in the same way that imagination produces art, art also inspires imagination. Art as expression. Of course, na-discuss ko na rin to kanina. Skip na natin to. Ha? Okay. So, discussion. So, later na lang yan. Okay, forms of art. So the forms of art mentioned here highlight two major categories: visual arts